Inilunsad ngayong araw ang promo sa MRT at LRT tuwing linggo kung saan sa bawat 4 na pasahero, isa lang ang pagbabayarin. Yes po, nakita kasi ng Pangulo na napakarami talaga ang sumasakay sa MRT at LRT mula pa noon. Kaya ito ang pinagtuunan niya ng pansin na maibsan naman ang hirap ng simpleng mamamayan pagdating sa pamasahe nila. Biruin mo, 3 ang natipid nila sa pamasahe. Kaya imbis na ipamasahe pa nila, pwede na nila itong ipambili ng pagkain. Kasama ang kanyang pamilya, sumakay si Pangulong Bongbong Marcos sa tren ng MRT sa GMA Kamuning Station patungo sa North Avenue Station kaninang tanghali. Mismong ang First Family ang naglunsad ng Family Pass 1+3 promo sa Metro Manila Rail Lines. Tuwing araw ng linggo, sa bawat 4 na pasahero ng MRT3, LRT1 at LRT2, isa lang ang magbabayad at libre ang 3. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa. Ito raw ay para mas ma-enjoy ng mga Pilipino ang linggo kasama ang pamilya at mga kaibigan. Nagkaroon ng programa sa mismong MRT ang Pangulo. Nasabi nga nila ay exclusive naman daw at ang pamilya lang nila alone ang sumakay. Natural naman. Alangan naman mag-surprise visit siya dyan. Alam naman natin kung gaano karaming tao dyan sa MRT at LRT station. Siyempre, alam nyo na ang mangyayari. At isa pa, ang daming detractors ng Pangulo. Kaya sinisiguro lang nila ang seguridad ng Pangulo. Paglinggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Pero kami, lumampas kami doon sa 1+3, kaya si Congressman Santro nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Dahil pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Kaya para sa akin, isa ito sa magandang programa ng Pangulo. Instead na itulak ang mga Pilipino na maglaro ng scatter pag linggo, ay mamasyal na lang kayo kasama ang pamilya ninyo. Diba, mga inggiterang DDS, tapos sasabihin pa nila, gaya-gaya na naman ang Pangulo sa kanilang idolo. O diba, lagi nyo namang sinasabi yan? Bumalik na nag-aalala, paano yung trabaho namin? Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa na 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po namin, ito yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na... Tinalakay niya din dyan ang pagpopostpone ng rehabilitation ng EDSA. Dahil nga hindi talaga pwedeng gawin ayon sa napagplanuhan, syempre, kailangan pa ng brainstorming dyan, ika nga ng mga analyst. At syempre, open ang ating Pangulo sa mga suggestions if needed talaga. Diba? Ganyan ang ating Pangulo. Nakikinig siya sa mga suggestion ng ating mamamayang Pilipino. Ngayon,
maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Yun lamang. Ngayon, sasakay na kami ng tren. Maraming salamat. Ayan. So nakita nyo naman kung gaano kasaya ang mga tao nang makita ang ating presidente. Kasi nga, ginagawa niya ang lahat ng maganda para sa taong bayan. So hindi talaga ito gusto ng mga haters niya. Basta ang makikita dito ay mahal niya talaga ang taong bayan at ang bansang Pilipinas. ticket. Sabi po nung teller, lumipat ako na kabilang teller kasi meron po silang promo para po ma-avail namin ang promo nila. Bali po, 4 na ticket po, isa lang po yung binayaran namin. From Ortigas po to GMA Kamuni, 20 pesos lang po. 48 pesos po yung natitig namin. Maraming po salamat sa pamunuan po ng MRT sa libre po nilang sakay ng ngayong araw na po ito. Kasi we came from yung Ayala, sa Ayala. So ngayon, very accommodating yung doon sa station doon, yung mga teller. Napaka-bait nila. Tapos sabi nila, yung pag daw family, so yung 3 free, yung isa lang magbabayad. So talagang very, I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Eh, layo-layo pa naman namin. So maganda yung program kung kay BBM niya, maganda yan para lalo na yung mga they can really afford it, saka yung nagmamadali, ganon. Kasi yung alam naman natin yung mode of transportation ng MRT mabilis compare sa bus, di ba? Malaki talagang advantages, malaki talagang, kumbaga sa amin nagmamadali kami, mabilis. Malaking bagay, makakasave, and very convenient na rin for the family. Mas makaka-spend pa kami pambili ng pagkain ng 2 bata. Maganda po yun sa buong pamilya, lalo kung may kasamang mga kids at mamamasyal ang pamilya. Makatipid, siyempre. Yung pa sa pagtitiba, yun ang maganda. Sa lahat ng malaging namamasyal. Ang gobyerno naman ang nagpapatakbo ng MRT3 at LRT2. So, mawawalan lang ng dagdag na revenue, pero tulong na yan, sabi nga ng Pangulo, tulong yan para sa mga kababayan natin. Kamukha nung ginawa natin ng Labor Day na naglibre sakay po, yun po ay isa-subsidize ng gobyerno.